Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng political blogger. Komentary nila ito tungkol sa ipresentang testigo ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee hearing laban kay Martin Romualdez. The testimony of the two ladies on the naming of former House Speaker Martin Romualdez as the purported buyer of the South Forbes property cannot by themselves prove anything against him. So, imbes na bomba pasabog, dads. O kaya posporo na nabasa nung sinindihan, usok lang lumabas, walang apoy. As Fiscal Darwin Cañete commented, it is hearsay. They just heard Curly Discaya drop his name as the new owner. Fiscal na ito Kahit ako na hindi ako abogado, common sense lang. Ang dali namang mag-drop ng pangalan. Narinig mo lang. Kung ako ang judge, ibasura ko ang ebidensya na yun. Narinig lang nila. But, ito maganda, mayroong suggestion. But the Blue Ribbon Committee should not just discard the explosive information. In investigation work, this is a solid lead. Yan, agree ako niyan. That needs to be pursued. It defines the work cut out for the Blue Ribbon. Mahina, but it is important. Dapat may tuloy-tuloy na investigative work kung talagang determinado ang Blue Ribbon or the government itself. Ano yung mga iba pang ebidensya, paperwork o whatever, dapat may corroborative evidence. Kasi kung hanggang doon lang, narinig lang nila, to me, dads. Walang masyadong value. Kulang. This isn't the first time that Romualdez has been reported to be owning a number of Forbes park properties, which fetch stratospheric prices. Mataas ba? South Forbes, being the address of the old rich, fetches higher prices for the properties there. Hence, it is important for the Blue Ribbon to dig deep into the property transaction in which Romualdez was allegedly involved. Was it really he who purchased the property? To me, mas maganda sana kung itong si Curly Discaya mag-corroborate at sasabihin niya, yes, totoo. Inutosan kami ni Martin Romualdez na bilhin yan, ginamit niya kaming front or dummy. Ayun, medyo mas lumakas. Ang problema, sinasabi ni Discaya, hindi. Hindi ko nga nakita, basta wala siyang direct contact kay Romualdez. Parang minsan lang niya sa house hearing nung una, nagsabi na itong si Discaya na walang direct na kinalaman si Romualdez. Puros lang din, name drop, puros ganun. Kung ano sana, kung itinuloy nila na yung sinimulan ni Senator Marcoleta na gagawin niyang state witness itong si Discaya. Kung nagtuloy-tuloy yun, baka magbago ang ihip ng hangin. Baka biglang aminin ni Curly Discaya nga, yes, binili namin yan para kay Martin.
Kaya lang, wala na. Sabi nga ni Diskaya, ayaw na naming magsalita. Kasi kung nagsalita kami, napapahamak na kami. Wala na. Hilaw ang bibig. Dininay niya to the max na hindi kami inutosan ni Martin Romualdez na bumili ng wala na. So, we need paper trail. Di ba? The answer to this question may bring the Blue Ribbon to establishing hard evidence on his alleged participation in the looting of the National Treasury through the flood control scam. Anong mga hard evidence? Paper trail ba? Mga deed of sale? Mga ganun. Nga, nakapangalan ba kay Martin Romualdez? O rinong pangalan? So, malayo pa ang ano. Akala ko may magandang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. Kaya lang nakakapanghinayang dahil ganun lang. Hearsay lang ang nangyari. As the political blogger reported 4 or 5 months ago, corrupt politicians have gone on a property buying spree in Forbes as a method of laundering the dirty money from the flood control scam. The task should not be too difficult given the vast powers of the Blue Ribbon. And while it is as it is, the Blue Ribbon should also ask the Anti-Money Laundering Council to scrutinize the bank accounts of the former speaker. Former Marine Sergeant Orly Gutesa had testified that he took part in the delivery of suitcases stuffed with cash to the home of Romualdez by the hundreds of millions of pesos. Maganda sana yun. Kaya lang, nasaan na si Gutesa? Wala na eh. Medyo mas maganda itong pasabog ni Gutesa kumpara itong pasabog ng dalawang ladies na prinisenta kahapon. Plus, ang hindi ko ng kursunadahan, nagtakip pa sila ng mukha, nakasombrero. Wala na. Parang, basta, hindi maganda ang dating. Dapat gayahin nila si Gutesa na walang takip-takip sa mukha, diretso, testimony. Kung anong nangyari, sinasabi niya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na magyero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na magyero. Nasin ko na bugyon man eh. Ana nang lukot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Dapat dire nga pinili video to kay. Napalo. Tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Tunga ni sila gidupad ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang yero. So karon pila ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day imong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na ikaw ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day imong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Igo ra gid ipalit og kang pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na
na pa Sila estudyante. to matabang ng pagpait og sin kay wala na gid og kuan, wala na yung budget. Wala na yung budget. Salamat din sa kay sa Ginoo nga pagtabang na mog sin nga maka ilis daw na gidugato pa among balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.